Naisip ninyo na ba? Kung isang araw ay hindi mo na masisilayan pa ang mukha ng iyong minamahal, ano kaya ang iyong mararamdaman? At paano kung ang dahilan nito ay ang kamay pa ng sarili mong anak? Hanggang ngayon, malinaw pa sa aking alaala ang sandaling iyon. Ang anak kong si Angelo, sa kanyang musmos at inosenteng tinig, ay sumigaw ng, "Mama! Mahal kita!" Sinundan niyo ng isang malakas na pagsabog. Ang nag-aapoy na ningas ay tumama sa aking mga mata, at ang masangsang na amoy ng pulbura ay pumuno sa hangin. Sa isang iglap, tuluyang nagbago ang aking buhay. Ano nga ba ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang tunay na kwentong ito tungkol sa pag-ibig, pagkawala at muling pagsilang. Ako si Camila, isang babaeng mula sa Czech Republic na naglakbay patungong Pilipinas para magpakasal. Isa akong ordinaryong babae na isinilang at lumaki sa Prague. Tulad ng aking mga kaibigan, nag-aral ako ng disenyo sa kolehiyo at tuwing Sabado't Linggo, nakikipagkwentuhan ako sa kanila sa mga coffee shop. Ngunit isang araw, napanood ko ang isang teleseryeng Pilipino. Labis akong naakit sa init ng pamilyang ipinakita roon. Ang eksena kung saan magkakasamang kumakain ang pamilya sa hapagkainan, ang paggalang ng mga bata sa mga nakatatanda at ang kanilang pagmamahalan at pagtutulungan ay labis kong hinangaan. Bigla kong naunawaan na gusto ko ring maging bahagi ng isang mainit na pamilyang tulad niyon. Noong una, mariing tinutulan ng aking mga magulang ang aking desisyon. Sabi nila, pupunta ka sa isang lugar kung saan hindi mo naiintindihan ang wika at kakaiba ang kultura. Siguradong mahihirapan ka. Ngunit nang makita ko ang larawang ipinadala ng International Marriage Agency, nagkaroon ako ng sagot. Ang lalaki sa larawan ay si Jose Santos, may maamong mga mata at tapat na ngiti. Sinabi sa akin ng aking kutob na mapagkakatiwalaan ang lalaking ito. Sa edad na 25, dala ang simpleng bagahe at pusong puno ng pag-asa, lumipad ako ng mahigit 10,000 kilometro patungong Quezon City sa Pilipinas. Si Jose at ang kanyang mga magulang ay nakatira sa isang 3 palapag na bahay. Sa simula, napakahirap talaga. Wala akong alam na salitang Tagalog. Kahit sa pamamalengke, kailangan ko pang sumenyas ng matagal. Ngunit napakabait sa akin ng aking biyenan. Tuwing umaga hawak niya ang aking kamay at dinadala ako sa palengke. Ituturo niya ang mga gulay sa tindahan at sasabihing, ito ay repolyo, iyan ay kangkong, at ito naman ay talbos ng kamote. Inilalabas ko ang aking maliit na kwaderno at maingat na isinusulat ang bawat salita. Natutuwa ang aking biyenan kapag nakikita niya akong nagsisikap matuto. Si Jose ay isang software engineer sa isang tech company. Gabi-gabi pagka-uwi niya mula sa trabaho, tinutulungan niya akong magsanay ng Tagalog, tinuturuan akong magbasa at magsalita ng mga pang-araw-araw na kataga. Minsan, sinabi ng aking biyenang lalaki kay Jose, simula nang dumating si Camila, naging mas masaya ang bahay natin. Nang marinig ko iyon, halos maiyak ako sa tuwa. 1 taon matapos kaming ikasal, isinilang ko ang aming anak na si Angelo. Nang ilagay ng nurse ang bagong silang na sanggol sa aking mga braso, tinitigan ko ang kanyang kulubot na munting mukha at nakapikit na mga mata at halos matunaw ang aking puso. Ipinangako ko sa aking sarili na magiging mabuti akong ina. Hinding-hindi ko hahayaang tuksuhin si Angelo ng kanyang mga kaklase dahil lang dayuhan ng kanyang ina. Kaya naman, lalo akong nagsikap matuto ng Tagalog. Gabi-gabi kapag tulog na si Angelo, binubuksan ko ang telebisyon at ginagaya ang pagbigkas ng mga host. Natuto akong magluto ng adobo at sinigang tulad ng aking biyenan. Natuto akong gumamit ng rice cooker, gumawa ng lumpia, at magluto ng leche flan. Tuwing Pasko o Bagong Taon, nagsusuot ako ng Filipiniana at magalang na nagmamano sa aking mga biyenan. Unti-unting lumaki si Angelo. Mula sa paggapang hanggang sa paglalakad, mula sa pagtawag ng papa hanggang sa mama. Ang paborito niyang gawin ay ang sumalubong sa akin pag-uwi niya galing eskwela, yayakapin ako at sisigaw ng mama. Noong mga panahong iyon, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Mahal ako ni Jose, itinuturing ako ng aking mga biyenan na parang tunay na anak at si Angelo ay lumalaking malusog at masaya. Madalas kong isipin na tama ang naging desisyon ko. Kahit nanilisan ko ang aking bayan at mga magulang, natagpuan ko sa Pilipinas ang aking sariling tahanan, ang tunay na kaligayahan. Akala ko, magpapatuloy ang kaligayahang ito. Akala ko, mabubuhay kami ng payapa at masaya habang buhay. Ngunit hindi ko alam na ang tadhana ay may inihahandang malagim na pagsubok para sa akin. Ang araw na babago sa aking buhay ay malapit nang dumating.
Araw iyon ng ika-4 na kaarawan ni Angelo. Maaga akong gumising at naging abala sa kusina. Nagluto ako ng isang malaking kaldero ng pansit. Dahil sa Pilipinas, kumakain ng pansit tuwing kaarawan para sa mahabang buhay. Ang aking biyena naman ay naghahanda ng menudo at iba pang putahe. Ang aking biyenang lalaki ang nag-asikaso sa paglalagay ng mga lobo at banderita sa sala. Pag-uwi ni Jose mula sa trabaho, may dala siyang malaking laruang robot, ang regalong matagal nang hinihiling ni Angelo. Ayon naman sa tradisyon sa Czech, nag-bake ako ng isang chocolate cake. Paborito ni Angelo ang tsokolate. Tuwing nakakakita siya ng cake, tuwang-tuwa siya. Nang hapon na iyon, nagsidatingan ng aming mga kamag-anak. Pinalibutan nila si Angelo at lahat sila ay pumupuri sa kanyang pagiging cute at sa akin ang dayuhang manugang sa maayos na pag-aalaga sa bata. Masaya ang aking puso habang nakikipagkwentuhan sa kanila sa aking Tagalog na may punto pa rin. Kahit minsan ay nagkakamali ako, nauunawaan nila ako at itinutuwid pa ng may ngiti. Pagkatapos ng hapunan, may inilabas si Jose na isang kahon. Hindi na makapaghintay si Angelo na buksan ito. Sa loob, bukod sa robot ay may isang kahon ng maliliit na paputok, iyong uri na pwedeng sindihan sa loob ng bahay. Hindi malaki ang ningas nito at mukha namang ligtas. Tuwang-tuwang kinuha ni Angelo ang isang stick at iwinagayway sa hangin. Mama, tingnan mo, may mga kislap. Nagniningning ang kanyang mga mata habang masayang nakangiti. Lumuhod ako at hinaplos ang kanyang ulo. Oo nga, ang ganda, di ba? Binasa ni Jose ang instruksyon at sinabing, okay lang gamitin to sa loob ng bahay. Maliit lang ang kislap at ligtas. Nakangiti ring nagsalita ang aking biyenan, ang gagaling na talaga ng mga gamit ngayon, ang daling gamitin. Wala akong anumang masamang inisip noon. Ang mahalaga sa akin ay masaya si Angelo. Lumuhod ako sa harap niya at nakangiting sinabi, Anak, ipakita mo kay mama, sige na. Hawak ng kanyang maliliit na kamay ang paputok. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng inosenteng ngiti. At pagkatapos nagsalita siya ng mga salitang hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Mama, mahal kita. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog. Ang nag-aapoy na ningas ay biglang sumabog at tumama sa aking mukha. Bago pa man ako makakilos, naramdaman ko ang matinding paso sa aking mga mata. Napasigaw ako at bumagsak sa sahig, tinatakpan ng aking mukha ng mga kamay, halos himatayin sa sakit. Narinig ko ang natatarantang sigaw ni Jose, ang tili ng aking biyenan at ang iyak ni Angelo. Ang lahat ng tunog ay nagkahalo-halo, parang isang masamang panaginip. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit hindi ko magawa dahil sa sobrang sakit, para itong sinusunog ng apoy. Walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Dalian nyo, dalhin sa ospital. May sumigaw. Binuhat ako ni Jose at tumakbo palabas ng bahay. Naramdaman kong isinakay ako sa kotse na mabilis na umandar. Unti-unti akong nawalan ng malay. Ang huling narinig ko ay ang umiiyak na tinig ni Angelo na tumatawag ng, Mama. Ang tunog na iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Ang mahal kong anak, wala siyang kamuwang-muwang. Ang gusto niya lang ay pasayahin ang kanyang ina. Pagmulat ko, nakahiga ako sa isang kama sa ospital. Ang aking mga mata ay may makapal na benda. Wala akong makita kundi kadiliman. Iginagalaw ko ang aking mga daliri at naramdaman kong mahigpit na hawak ni Jose ang aking kamay. Mahal, gising ka na. Nanginginig ang boses ni Jose. Sinubukan kong sumagot ngunit tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Bumuhos ang takot sa aking kalooban. Bakit wala akong makita? Bakit napakasakit ng aking mga mata? Pumasok ang doktor. Sa garalgal na boses, tinanong ko, Doktor, kumusta po ang mga mata ko? Gagaling pa po ba? Katahimikan. Ang ilang segundong iyon ay parang isang siglo sa akin. Sa wakas, nagsalita ang doktor sa mabigat na tono. Ginang Camila, malubhang pinsala sa iyong kornea. Ang init ng paputok ay nagdulot ng pagputi nito. Mayroon ding matinding pamamaga at impeksyon. Hindi namin magawa ang masusing pagsusuri hanggat hindi nawawala ang pamamaga. Makakakita pa po ba ako? Tanong ko, nanginginig ang boses. Muling nanahimik ang doktor. Sa totoo lang, sa ganitong kalubhang pagkasunog, malamang na nasira na ang iyong mga nerve. Baka, maliit ang tsansang maibalik pa ang iyong paningin. Hindi tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin, ngunit naunawaan ko na. Sa sandaling iyon, gumuho ang aking mundo. Hindi ko na makikita ang mukha ni Jose. Hindi ko na makikita ang paglaki ni Angelo.
Hindi ko na makikita ang maamong ngiti ng aking biyenan. Hindi ito totoo. Isa lang itong masamang panaginip. Ngunit gaano man ako mag-isip, kadiliman pa rin ang aking nakikita. O hindi kadiliman, kundi malabong liwanag at isang puting ulap. Sabi ng doktor, ang pinakamagandang mangyayari ay makakita ako ng mga anino. Ang pinakamalala ay tuluyang pagkabulag. Hawak ni Jose ang aking kamay. Mahal, huwag kang matakot. Lalagpasan natin to ng magkasama. Ngunit paano ako hindi matatakot? 30 taong gulang pa lang ako. Nagsisimula pa lang ang buhay ko. Marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pang makita ang paglaki ni Angelo, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang pagpapakasal. Sa mga sumunod na araw, nakahiga lang ako sa kama at ayaw makipag-usap kaninuman. Araw-araw akong dinadalaw ng aking biyenan. Hawak ang aking kamay. Camila, huwag kang susuko, gagaling ka rin. Ngunit alam kong pinapagaan niya lang ang loob ko. Malinaw na sinabi ng doktor, halos imposible nang maibalik ang aking paningin. Ang pinakamasakit ay si Angelo. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital, nakatayo sa labas ng pinto ng aking silid at pabulong na tumatawag mama. Ngunit hindi ko siya magawang papasukin. Natatakot akong makita siya, hindi ko nga pala siya makikita. Natatakot akong marinig ang kanyang boses at maalala ang nangyari noong araw na iyon, ang sandaling sinabi niyang, "Mama, mahal kita." At pagkatapos ay tinamaan ng apoy ang aking mga mata. Alam kong hindi niya kasalanan. Isa lang siyang 4 na taong gulang na bata na walang alam. Ngunit hindi ko makontrol ang aking damdamin. Sa tuwing naririnig ko ang kanyang boses, isang matinding sakit at takot ang bumabalot sa aking puso. Isang linggo ang lumipas, tinanggal ng doktor ang benda para sa isa pang pagsusuri. Ang resulta ay tulad ng inaasahan, malubha ang pagkasunog ng kornea, sira ang mga nerve at halos wala na akong paningin. Sinabi ng doktor na hindi lang sa Pilipinas, kahit saan pa sa mundo mahirap nang maibalik ang aking paningin. Ang ganitong pinsala ay lampas na sa kayang gamutin ng modernong medisina. Pagkarinig ko noon, tuluyan akong gumuho. Hindi na ako isang buong tao. Naging isa akong inutil. Isang pabigat na walang kayang gawin. Mas lumala ang sitwasyon nang umuwi ako sa bahay. Hindi ko kayang mag-isa sa banyo, maligo o kumain. Kahit ang simpleng paglakad mula sa kama patungong banyo, nababangga ako sa mesa, sa upuan at natutumba. Tuwing umaga, ginigising ako ng aking biyenan, tinutulungang magbihis, dinadala sa banyo, at sinusubuan ng pagkain, para akong isang sanggol na inaalagaan. Halos 30 taong gulang na ako, ngunit hindi ko kayang gawin ang mga pinakapangunahing pangangailangan sa buhay. Isang umaga, sinubukan kong mag-isa na pumunta sa banyo. Kinapa ko ang daan mula sa kama, maingat na humakbang. Ngunit 2 hakbang pa lang, nabangga ako sa gilid ng kama. Ang sakit ng tama sa aking tuhod at tuluyan akong bumagsak. Humagulgol ako sa sahig. Bakit? Bakit kahit ganito kasimpleng bagay ay hindi ko magawa? Tumakbo si Jose papasok para tulungan ako. Mahal, tulungan na kita. Ngunit itinulak ko siya at sumigaw, "Wag, kaya ko mag-isa." Natigilan si Jose. Wala siyang sinabi, tahimik lang na tumayo sa tabi para hindi na ako muling matumba. Kinasusuklaman ko ang sarili ko, itong sarili kong walang magawa. Ayokong maging pabigat sa iba. Ayokong maging pasani ng pamilyang ito. Ang pinakamasakit ay ang marinig ang boses ni Angelo. Araw-araw pag-uwi niya galing eskwela, pabulong siyang magsasabi sa labas ng pinto, "Mama, nandito na po ako." "Okay ka lang po ba, Mama?" Ngunit hindi ako sumasagot. Nagkukulong ako sa aking silid. Isang araw, narinig ko siyang umiiyak sa labas, "Mama, dahil po ba sa akin kaya ka nagkasakit? May ginawa po ba akong mali? Bakit hindi mo po ako kinakausap, Mama?" Nadurog ang puso ko nang marinig ko iyon. Gusto kong tumakbo palabas, yakapin siya, at sabihing hindi niya kasalanan, ngunit hindi ko kaya. Sa tuwing naririnig ko ang kanyang boses, bumabalik sa aking isipan ang eksenang iyon. "Mama, mahal kita." At pagkatapos ay ang pagsabog at ang aking mundo ay naging madilim. Alam kong hindi ito makatarungan para kay Angelo. Isa lang siyang bata, natatakot at nalilito rin siya. Ngunit hindi ko talaga makontrol ang aking sarili. Isang gabi pumasok si Jose na may dalang hapunan para subuan ako. Itinabig ko ang mangkok, nahulog ito sa sahig at nabasag. Sinigawan ko siya. "Huwag mo akong pakialaman. Ayokong kumain." Ngayon, kahit pagkain hindi ko na kayang gawin ng mag-isa. Ano pang silbi ng buhay ko? Hindi nagalit si Jose. Lumuhod siya at hinawakan ang aking kamay.
Mahal, huwag mong sabihin yan. Magtutulungan tayo. Gagaling ka rin. Gagaling? Mapakla kong tumawa. Sinabi na ng doktor na wala ng pag-asa. Habang buhay na akong mabubuhay sa dilim. Ayokong idamay kayo. Gusto ko nang bumalik sa Czech Republic. Narinig ito ng aking biyenan at pumasok sa silid. Camila, anong kalokohan yung sinasabi mo? Bahagi ka ng pamilyang ito. Ano man ang mangyari, hindi ka namin iiwan. Ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Buo na ang aking desisyon. Aalis ako sa bahay na ito para hindi na sila mahirapan. Ilang araw ang lumipas. Habang wala ang pamilya ko, kinapa ko ang drawer at kinuha ang aking itinagong pasaporte at ang divorce papers na dati ko nang inihanda. Pinirmahan ko ito, kahit pa ika-ika ang aking sulat. Wala akong pakialam. Kapag umalis ako, makakahanap si Jose ng isang normal na babae. Hindi na rin dadalhin ni Angelo ang bigat ng kasalanan sa pananakit sa kanyang ina. At ang aking mga biyenan, hindi na nila kailangang mag-alaga ng isang bulag na dayuhang manugang. Naisip ko, kapag nawala ako, magiging mas mabuti ang buhay ng lahat. Nang ihahanda ko na ang aking mga gamit, biglang bumukas ang pinto. Ang biyenan ko pala. Camila, anong ginagawa mo? Nanginginig ang kanyang boses. Nagpanik ako at sinubukang itago ang mga papel, ngunit huli na ang lahat. Lumapit siya at nakita ang divorce papers at pasaporte na nahulog sa sahig. Ano to? Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Dinampot niya ang mga papel, tinitigan ng ilang segundo, at biglang pinunit. Nay, wag niyo na po akong pakialaman. Para sa ikabubuti ng lahat ang pag-alis ko, umiiyak kong sabi. Anong silbi ng isang manugang na tulad ko? Bulag, walang magawa, at pabigat lang sa inyo. Bigla akong niyakap ng mahigpit ng aking biyenan. Umiiyak din siya. Anak, ano bang sinasabi mo? Kung hindi ka makakita, ako ang magiging mga mata mo. Kung hindi ka makapagluto, habang buhay kitang ipagluluto. Biyaya ka sa aming pamilya. Saan ka pupunta? Dumating din si Jose. Lumuhod siya sa harap ko at hinawakan ang aking mga kamay. Mahal, kahit hindi ka na makakita, okay lang. Habang buhay kitang titingnan. Aalagaan. Huwag kang umalis. Parang awa mo na. Humagulgol ako sa kanilang mga yakap. Naantig ako at nahiya. Napakasakim. At napakaduwag ko para isiping umalis. Ngunit kasabay noon, takot na takot pa rin ako. Natatakot akong maging pabigat habang buhay. Natatakot na baka isang araw, pagsisihan nila at mapagod na sa akin. Pinunasan ng aking biyenan ang kanyang mga luha at sinabi, Camila, napakarami mo nang naibigay sa amin. Binigyan mo kami ng saya, ng pagmamahal, at ni Angelo, iyon palang sapat na. Noong gabing iyon, naunawaan ko na ang pagmamahal ng pamilya ay walang kondisyon. Mahal nila ako bilang ako, hindi dahil sa kung ano ang kaya kong gawin, kundi dahil ako ay ako. Ngunit kahit ganoon, hindi nawala ang sakit at kawalan ng pag-asa sa aking puso. Kahit pinunit na ang divorce papers, nanatili akong bilanggo sa sarili kong kadiliman. Sa mga sumunod na linggo, nabuhay ako na parang isang zombie. Araw-araw, pagmulat ng mga mata, kadiliman pa rin ang nakikita ko. Pagkain, paliligo, pagpunta sa banyo, lahat ay kailangan ng tulong. Pakiramdam ko, nawala na ang aking dignidad bilang isang tao. Patuloy pa rin akong inalagaan ng aking biyenan, hindi nagpakita ng kahit anong pagkainip. Hawak niya ang aking kamay at dinadala ako sa hardin para magpaaraw. Sabi niya, Camila, ang ganda ng panahon ngayon, ang init ng araw. Ngunit wala akong maramdamang init. Malamig na ang aking puso. Nag-leave si Jose sa trabaho para samahan ako. Araw-araw niya akong kinakausap, kinukwentuhan tungkol sa nakaraan, sa mga tsismis sa opisina, para lang mapasaya ako. Ngunit tahimik lang akong nakikinig, hindi sumasagot. Si Angelo araw-araw pag-uwi niya, tahimik na tatayo sa labas ng pinto ng aking silid. Mama, gumuhit po ako sa school ngayon. Pag gumaling ka na, ipapakita ko sa iyo. Ang kanyang boses ay maliit at puno ng pag-asa at kaba. Parang sinasaksak ang puso ko, ngunit hindi ko pa rin siya kayang harapin. Ganito ang naging sitwasyon sa loob ng halos 2 buwan. Isang hapon, biglang pumasok sa aking silid ang aking biyenan. Nanginginig ang boses sa tuwa. Camila, napanood ko sa balita. May isang magaling na propesor sa mata sa St. Luke's Medical Center. Espesyalista siya sa cornea transplant. Marami na raw siyang napagaling doon. Subukan natin, di ba? Umiling ako. Nay, wala pong pag-asa.
Sinabi na po ng doktor na hindi na magagamot ang kaso ko. Anong alam ng doktor na yun? Tumaas ang boses ng aking biyenan. Kung susuko man tayo, dapat pagkatapos nating makita ang pinakamagaling na doktor sa Pilipinas. Kung hindi, pagsisisihan ko ito habang buhay. Hindi ako sumagot ngunit buo na ang kanyang desisyon. Kinabukasan pilit niya akong ibinangon mula sa kama. Bangon na, pupunta tayo sa Maynila. Handa na ang sasakyan ni Jose. Umiiyak kong sinabi, Nay, wala po talagang pag-asa. Anong wala? Subukan muna natin bago natin sabihin yan. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong makakitang muli ang aking manugang. Habang nasa sasakyan, hawak ko ang kamay ng aking biyenan. Magaspang at kulubot na ang mga ito. Gaano kalaki ang kanyang isinakripisyo para alagaan ako. Pagluluto, paglalaba, pagpapaligo, pagpapakain. Nay, pasensya na po. Pabulong kong sabi. Anong kalokohan yan? Biyaya ka sa amin mula nang dumating ka. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Mas malaki ang St. Luke's Medical Center kaysa sa naunang ospital na pinuntahan namin. Habang naglalakad sa pasilyo, ramdam mo ang lawak at profesionalismo rito. Ipinasok kami ng isang nurse sa isang silid. Magandang araw. Ako po si Dr. Villanueva, isang ophthalmologist, sabi ng doktor sa isang kalmado at tiwalang boses. Agad na nagsalita ang aking biyenan doktor, parang awa nyo na. Tulungan niyo po ang manugang ko. Kung hindi talaga kaya, kunin niyo na lang ang mga mata ko at ibigay sa kanya. Napakabata pa niya, ano po bang kasalanan niya? Nang marinig ko ang sinabi ng aking biyenan, muli na namang tumulo ang aking mga luha. Ang taong ito ay handang ibigay ang kanyang mga mata para sa akin. Sinimula ni Dr. Villanueva ang iba't ibang detalyadong pagsusuri. Ginamit niya ang mga makabagong kagamitan para suriin ang aking mga mata, kabilang ang isang corneal topography, mga pagsusuring hindi ginawa sa naunang ospital. Pagkatapos ng mga pagsusuri, ang paghihintay sa resulta ay parang walang hanggan. Hawak ko ang kamay ng aking biyenan, basang-basa ng pawis. Niyakap naman ako ni Jose sa aking mga balikat. Sa wakas, nagsalita si Dr. Villanueva. Ginang Camila, may pag-asa pa. Parang huminto ang oras. Inakala kong nagkamali ako ng dinig. Ano pong sabi niyo? Ang naunang ospital dahil sa matinding pamamaga ng iyong kornea ay hindi nakagawa ng masusing pagsusuri kaya't inakala nilang sira na ang iyong mga nerve. Ngunit gamit ang pinakabagong kagamitan, nakita ko na ang iyong mga nerve ay buhay pa, hindi namatay. Kung ganoon po. Nanginginig ang boses ni Jose. Ang problema mo ay ang mga peklat sa iyong kornea at traumatic cataract. Ngunit lahat ng ito ay maaaring solusyonan sa pamamagitan ng operasyon. Isang cornea transplant at paglalagay ng artificial lens at maibabalik ang iyong paningin. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Talaga po, makakakita po ulit ako? Napakatatag ng boses ni Dr. Villanueva. Ginang Camila, ang teknolohiya ng cornea transplant sa Pilipinas ay isa sa mga nangunguna sa mundo. Tinitiyak ko sa iyo, makikita mong muli ang mukha ng iyong anak. Huwag kang susuko. Sa sandaling iyon, niyakap ako ng mahigpit ng aking biyenan at humagulgol siya. Niyakap din ako ni Jose. Hindi mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng pag-asa. Sa dulo ng kawalan ng pag-asa, sa wakas ay may tinig ng kaligtasan. Ngunit nagpatuloy si Dr. Villanueva, subalit may isang problema. Ang cornea transplant ay nangangailangan ng donasyon. Ilalagay kita sa listahan ng mga naghihintay. Ngunit hindi ko masabi kung gaano katagal. Gaano po katagal? Tanong ko. Kung mabilis, ilang linggo lang. Kung matagal, baka umabot ng ilang buwan. Ngunit dahil emergency ang kaso mo, gagawin kitang prioridad. Mula noong araw na iyon, sinimulan namin ang mahabang paghihintay. Ngunit iba ang paghihintay na ito. Sa pagkakataong ito, mayroon kaming pag-asa. Araw-araw pag-uwi ni Jose, tumatawag siya sa Organ Donation Center para magtanong. Ang aking biyena naman ay nagsisimba linggo-linggo, nagdarasal na sana'y pagbigyan ng Diyos. Diyos ko, parang awa niyo na, hayaan yung makakitang muli ang manugang ko. Nagbago rin ako. Hindi na ako nagkukulong sa kwarto. Hinahayaan kong akayin ako ng aking biyenan papunta sa sala. Kapag naririnig ko ang pag-uwi ni Angelo, tinatawag ko siya. Angelo, halika rito. Isang araw, umakyat si Angelo sa aking kandungan. Hinaplos ko ang kanyang mukha, ang maliit niyang ilong, malambot na pisngi at makinis na buhok. Angelo, malapit nang makakita ulit si Mama. Talaga po, Mama? Gagaling na po ba ang mga mata mo? Puno ng pag-asa ang tinig ng bata.
Oo, gagaling na. Pagkatapos, sasamahan ka ni Mama maglaro sa parke, sasamahan kitang gumuhit. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may kaunting kaba pa rin sa aking puso. Paano kung mabigo ang operasyon? Paano kung hindi ako makahanap ng donor? Sa tuwing naiisip ko ito, iiling ako, hindi. Kailangan kong maniwala. Kailangan kong kumapit sa pag-asa. Lumipas ang 2 buwan. Isang gabi tumunog ang telepono ni Jose. Galing sa ospital. Hello, Dr. Villanueva? Talaga po? Sige po, pupunta na kami agad. Nanginginig sa tuwa ang boses ni Jose. Mahal, may donor na. Bukas na ang operasyon. Napaupo ako sa sahig at humagulgol. Tumakbo ang aking biyanan at niyakap ako. Camila, nagtagumpay tayo. Sa wakas, dumating na. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bukas na ang operasyon. Bukas, maaari na akong makakitang muli. Ngunit paano kung mabigo? Paano kung tanggihan ng katawan ko ang bagong kornea? Paano kung pumasok sa aking silid ang aking biyenan at hinawakan ang aking kamay? Hindi ka makatulog, no? Nay, takot na takot po ako. Pag-amin ko. Camila, huwag kang matakot. Ano man ang mangyari, nandito kami sa tabi mo. Kahit mabigo pa ang operasyon, hindi ba't masaya na rin tayo ngayon? Ang pagbabalik mo sa amin ang pinakamagandang regalo na. Sumandal ako sa aking biyenan at umiyak. Ang mga taong ito ay tunay na nagmamahal sa akin. Makakita man ako o hindi, mahal nila ako. Kinabukasan, nagpunta kami sa St. Luke's. Habang nasa sasakyan, nangako ako sa sarili ko na anuman ang maging resulta, hindi na ako tatakas. Mamahalin ko ang pamilyang ito, ang mga taong nagmamahal sa akin. Bago ako pumasok sa operating room, pinalakas ng aking mga biyenan at ni Jose ang aking loob. Sabi ni Angelo, Mama, Jayo, galingan mo. Balik ka agad ha. Babalik agad si Mama Angelo. Kapag nakakita na ulit si Mama, ikaw ang una kong yayakapin ng mahigpit. Nagsara ang pinto ng operating room. Nang magsimulang tumalab ang anesthesia, unti-unti akong nawalan ng malay. Ang huling naisip ko ay, parang awa nyo na. Hayaan nyo akong makakitang muli. Hayaan nyo akong makita ang mga taong nagmamahal sa akin. Pagmulat ko, nasa recovery room na ako. Ang aking mga mata ay may makapal pa ring benda. Wala pa rin akong makita, ngunit kakaiba. Payapa ang aking puso. Ginawa ko na ang lahat. Ipinapaubaya ko na sa tadhana ang iba pa. Ginang Camila, naging matagumpay ang operasyon, narinig ko ang boses ni Dr. Villanueva. Maayos ang kondisyon ng bagong kornea at perpekto rin ang operasyon sa katarata. Ilang araw pa, tatanggalin na natin ang benda at makakakita ka na. Sa mga sumunod na araw, parang napakabagal ng oras, ngunit matiyaga akong naghintay. Hindi ako iniwan ng aking biyenan. Siya mismo ang nagpapakain sa akin sa bawat oras at hawak ang aking kamay sa pagtulog. Nag-leave din si Jose para samahan ako. Mahal, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matututunang pahalagahan ang mga bagay-bagay. Ako dapat ang magpasalamat. Kung wala ka, matagal na akong sumuko. Araw-araw akong dinadalaw ni Angelo. Mama, gumuhit po ako sa school. Pag gumaling na ang mata mo, ipapakita ko sa'yo. Sige, titingnan ko yan ng mabuti. Hinaplos ko ang kanyang ulo, puno ng pag-asa ang aking puso. Sa wakas, dumating ang araw ng pagtatanggal ng benda. Puno ang silid ng mga tao ang aking mga biyenan, si Jose at si Angelo. Lahat sila ay pigil hiningang nakatingin sa akin. Maingat na sinimula ni Dr. Villanueva na tanggalin ang benda. 1, 2, 3 layer. Dahan-dahang naalis ang gasa. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumasok. Napapikit ako, masyadong maliwanag. 3 buwan akong nabuhay sa dilim. At hindi sanay ang aking mga mata. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Noong una, malabo. Ngunit unti-unti, luminaw ang aking paningin. Nakita ko ang puting kisame, ang ilaw, at, Nay! Nanginginig kong sabi. Nakikita ko na po kayo. Ang kanyang maamong mukha, ang malalalim na kulubot, ang puting buhok. Sa loob ng 3 buwan, tumanda siya ng husto dahil sa akin. Hinaplos ko ang kanyang mukha. Nay, bakit po ganyan ang itsura nyo? Dahil po sa akin to. Pasensya na po. Hinawakan niya ang aking kamay at umiyak. Anak, okay na ngayon, di ba? Nakakakita ka na, di ba? Lumapit din si Jose. Nakita ko ang kanyang mukha, may tumubong balbas at maitim ang ilalim ng mga mata. Ang lalaking ito ay labis ding naghirap para sa akin.
Mahal, pasensya na at salamat sa'yo, sabi ni Jose at niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman kong nanginginig ang kanyang mga balikat. Bumukas ang pinto. Si Angelo pala. Nagtatago siya sa likod ng pinto, maingat na nakatingin sa akin, na para bang natatakot na baka magalit na naman ako. Angelo, tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa wakas, nakita ko ang kanyang mukha, ang maitim at malalaking mata, ang bilugang pisngi, ang maliit na bibig, ang anak ko. Napakabuti ng Diyos at nakita ko siyang muli. Niyakap ko siya ng mahigpit. Angelo, patawarin mo si Mama. Ang sama-sama ng ugali ni Mama sa'yo dati. Pero ngayon nakikita na ni Mama ang lahat. Ang cute-cute pala ng Angelo namin. Patawarin mo si Mama, anak. Niyakap din ako ni Angelo at umiyak. Dahil po ba sa akin kaya ka nasaktan, Mama? Pasensya na po. Hindi, anak. Hindi mo kasalanan. Masyado lang naging marupok si Mama. Pero okay na ngayon. Magaling na si Mama. Nagkayakapan kami at umiyak ng matagal. Ang silid ay naging dagat ng luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kagalakan. Sabi ni Dr. Villanueva, napakabuti nito. Sa mga susunod na linggo, mag-ingat ka lang at tuluyan ka ng gagaling. Doktor, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, habang buhay na po akong mabubuhay sa dilim. Walang anuman. Ang dapat mong pasalamatan ay ang teknolohiyang medikal ng Pilipinas at higit sa lahat, ang pagmamahal ng iyong pamilya. Iyon ang pinakamabisang gamot. Nang araw na lumabas ako ng ospital habang naglalakad sa pasilyo, tinitingnan ko ang paligid. Ang sikat ng araw mula sa bintana, ang mga taong naglalakad, ang mga larawang nakasabit sa dingding, lahat ay bago, lahat ay maganda. Sa sasakyan pa uwi, tinitingnan ko ang labas. Ang mga puno sa kalye, ang mga sasakyang dumadaan, ang mga ulap sa langit, ang mga bagay na dati ordinaryo lang ay ngayon ay parang isang himala. Pagdating sa bahay, pagbukas ng pinto, ipinangako ko sa aking sarili. Mula ngayon, poprotektahan ko ang pamilyang ito. Mabubuhay ako para sa kanila. Noong gabing iyon, sinabi ko sa aking biyenan, Nay, simula po ngayon ako na po ang magluluto at maglilinis. Ako na po ang bahala sa lahat. Nakangiti siyang sumagot, dahan-dahan lang. Hindi pa tuluyang magaling ang mga mata mo. Hindi po, Nay. Gusto ko pong gawin to. Napakarami niyong ginawa para sa akin. Susuklian ko po kayo ng 100, 1,000 beses. Pumasok ako sa kusina at kinuha ang kutsilyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, nagluto ako. Medyo nanginginig ang aking kamay, ngunit maingat kong hiniwa ang mga gulay. Lumapit si Angelo at nagtanong, Mama, anong niluluto mo po? Nagluluto si Mama ng paboritong adobo ni Angelo. Noong gabing iyon, magkakasama kaming kumain sa hapag. Ito po ang inihanda kong pagkain, sabi ko. Kinuha ng aking biyenang lalaki ang kanyang kubyertos at sinabing, masarap pa rin talaga ang luto ng aking manugang. Nang marinig ko iyon, hindi ko na naman napigilang maiyak. Ang ganitong simpleng pang-araw-araw, ang ganitong simpleng kaligayahan ay napakahalaga pala. 1 taon na ang lumipas. Ngayon, araw-araw akong gumigising para ihanda ang almusal ng pamilya, ang paboritong lugaw ng aking biyenan, ang baon ni Jose at ang almusal ni Angelo. Ang bawat ordinaryong araw ay isang himala para sa akin. Habang nakatingin sa sikat ng araw sa labas, naiisip ko, ang liwanag sa aking mga mata ay ang pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Nagpunta ako rito mula sa Czech Republic, dala ang isang litrato, at iniligtas ako ng aking pamilyang Pilipino. Madalas ko nang sinasamahan ang aking biyenan na maglakad-lakad. Nakaalalay ako sa kanyang braso habang dahan-dahan kaming naglalakad. Dati, siya ang umaakay sa akin. Ngayon, ako naman ang kasama niya. Nay, tingnan niyo po, ang ganda ng bulaklak na yon. Oo nga, panahon na ng tagsibol. Nay, ngayon, ako naman po ang magiging mga mata niyo. Aalagaan ko po kayo habang buhay. 5 taong gulang na si Angelo ngayon. Wala na siyang bigat na nararamdaman at kapag tinitingnan ko siya, hindi ko na naaalala ang aksidente. Sa halip, niyayakap ko siya at naiisip, dahil sa batang ito, naging mas matatag ako. Mga kaibigan, kung sakaling masaktan kayo ng isang minamahal sa buhay ng hindi sinasadya at ang sakit na iyon ay habang buhay ninyong dadalhin, ano ang gagawin ninyo? Kaya nyo bang magpatawad? Noong una, hindi ko kaya. O mas tamang sabihin, hindi ko kayang patawarin ang aking sarili. Sa tuwing nakikita ko ang aking anak, naaalala ko ang trauma.
Hindi ko alam kung paano haharapin ang ganoong damdamin. Ngunit ngayon, naunawaan ko na. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa iyong sarili. Kung hindi ko patatawarin ang aking anak, hindi rin ako magiging malaya. Siyempre, hindi ito madali. Hanggang ngayon, minsan ay naalala ko pa rin ang araw na iyon. Ngunit sa tuwing naaalala ko, sinasabi ko sa aking sarili, nakaraan na iyon. Mas mahalaga ang kasalukuyan. 2 beses akong muling isinilang sa Pilipinas. Una, nang magpakasal ako rito at maging manugang ng pamilyang ito. Pangalawa, sa tulong ng pagmamahal ng aking pamilya, muli kong natagpuan ang liwanag. Ang makita ang mukha ng iyong mga minamahal ay isang himala. Huwag nating baliwalain ang himalang ito. Ngayon, yakapin ninyo ang mga taong mahal ninyo at sabihin sa kanila, napakapalad ko at nakikita kita.